Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Isa naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin o sa Facebook kung sa Facebook mo ito napapanood. Ako po si Architect Ed. Nako, meron akong merong nangyari na nakita natin, no? Ito, nag-message din sa akin, no? Tapos meron din akong mga napapanood na ganito yung naging senaryo. Nagtayo sila ng bahay sa hindi pala nila lote pero hindi nila alam. Hindi nila sinasadya. Yan. Yung palang lote na tinayuan nila, hindi pala yun yung lote nila. Yung kabila pala, patay. Paano gagawin dyan? So, unang-una, yan ay tinatawag na builder in good faith. Bakit? Hindi naman niya talaga intention na kamkamin yung lupa o mag-squat o anuman. Nagkataon lang na ang alam niya talaga, yun yung lote niya. Kaya lang, hindi pala. Mali. Kaya in good faith, tinayuan niya yun. Wala siyang motibong masama. Kapag gano'n, ikaw ay protected ng batas. May pwede kang gawin. Sabi ng mga lawyer, lapit ka sa lawyer nga pala. Sila ang mayroong nito, no? Sila ang eksperto dito. No? Pero sa aking mga research, no, protektado ka ng batas dahil ikaw ay builder in good faith. No? So, pwedeng offeran ka nung may-ari nung lote, tapos bibilin mo yung property. Sa kabilang banda naman, pwedeng yung may-ari nung lote, bibilhin niya yung development, no, na ginawa mo. Pero mukhang malabo yun, no? Kung meron man, no? Siyempre, nananahimik siya eh. Tapos pagbebentahan mo siya ng tinayo mo yan, hindi naman niya ginusto. So, baka dito tayo, no? Doon sa una. No? O offeran ka niya, ang gagawin mo, bibilin mo yung lote niya. Yan yung isa. Ang ikalawa naman, palit kayo. Mag-undertake kayo ng isang deed. No? Na ang tawag ay deed of exchange. No, kaya lang magastos yun. Kasi yung proseso nun, magbabayad uli kayo ng mga buwis. Pareho kayo, no? Yung capital gain tax, yung documentary stamp tax, no? Kasi magpapalit eh. Mag-undergo kayo ng isang mode ng pagta-transfer ng rights from one owner to another. And vice versa pa yun. No? So, pareho kayong gagastos dyan. Ewan ko lang kung papayag yung yung original na may-ari. No? So baka ang mangyari doon, ikaw na rin yung gumastos. So either way, parehong magastos yan dahil sa malaking pagkakamali na dapat sana ay pwede namang maiwasan. Paano ba maiiwasan yun? Lalo na kung ang tatayuan mo ng bahay, isang subdivision na baka ikaw pa lang yung unang magtatayo o baka konti pa lang kayo. Naku, mahirap yan. No? Dapat tiyakin mo kay developer na yun talaga yung lote mo. Dapat si developer magpapakita sa iyo ng lot plan at yung lot plan na yon kapag ka nabili mo na yung lote ay tugma doon sa titulo. Yung titulo mo naman may technical description yon. Dapat yung technical description o ibig sabihin yung mga boundaries ng lote ay tugma doon sa binigay sa yung lot plan at doon sa survey ng isang licensed na geodetic engineer o yun yung surveyor. No? Sila lang ang may karapatan kasi na maglagay ng mga boundaries o mga buhon sa isang lote. Sila lang yan. No? Kaya, bago ka palang bumili ng property, ito, no? Bago ka palang bumili ng property, ipa-survey mo na. Bakit? Ganito yan. Nangyari rin sa akin yan, kaya natutuwa ako. No? Bumili ako ng lote at yung lote pala ay may nag-encroach.
So, binayaran ko yung ilang square meter na nag-encroach. Tapos, kailangan ko pang aregluhin o kausapin yung nag-encroach. Buti na lang mabait. Pumayag naman siya. Kasi nga, pinasurvey ko na later on. Nung nabayaran ko na yung lote, doon ko palang pinasurvey. Mali. Dapat pala, bago ko palang binili yung lote, pinasurvey ko na sa geodetic engineer. Para matiyak mo na yung lote na yun na tinitignan mo ngayon, na pinipicture-picturean mo, at pagagawan mo ng plano kay architect, ayun talaga yung sukat na nasa titulo. At sa'yo talaga yon. Yun talaga yung property na dinidescribe doon sa titulo. Ngayon, kung magpapatayo ka na dahil napalagyan mo na ng muhon, aba tiyakin mo pa rin doon sa developer. Notify mo si developer. Developer, ako ay magtatayo na ng bahay dito sa property na ito. Ituro mo nga sa akin kung saan dyan yung property ko, yung block ganito, lot ganito. Okay, ito po. Oh, yan ba? Teka, ito ang sinabi sa akin ng titulo. Ito ang nakatitulo, hindi yan. So, magbabanggaan ngayon. Kapag ka may conflict na ganun, magbabanggaan yung mga, yung mga data. Hindi ba? So, ang tawag doon, due diligence. Yan. Talagang meron ka talagang gagawing pagtitiyak, no? Doon sa kung ano ang nakasaad sa titulo mo. Yan. So, number 1, no, i-recap natin. Para maiwasan na magtayo ka sa maling lote, number 1, bago mo palang bilhin yung lote na pinakita sa yung titulo, bago mo palang bilhin, tiyakin mo na yun talaga yun sa pamagitan ng pagpapa-survey. Sabi nga ng mga matatanda, pagpapasukat. Ipa-survey mo muna sa isang surveyor, licensed na geodetic engineer. Yan. So, syempre, gagawin mo yun kapag napuntahan mo na rin. Pupuntahan mo rin, syempre. Para ocular mo. So, may feel ka na kagad na, dito ako magtatayo ng bahay. Pero, para makatiyak ako, papasukat ko muna to. Ganon. So, kapag ka ganon, ikaw ay may pinractice, ginawa mo yung due diligence. May iwasan mo ngayon na makapagtayo ka ng anumang structure, no? O kahit nga bakod lang, dun sa property na hindi pala sa'yo. Eventually, pag nagkamali ka, wow, napakalaking problema. Sobrang gastos na problema. Although, may solusyon naman. Kagaya nung binanggit natin kanina. O-offeran ka nung may-ari ng lupa, bibilhin niya yung development, or palit kayo ng titulo. Pero may karampatang malaking gastos sa anumang hakbang na gagawin nyo bilang remedyo. Kaya sana wag ka na lang magkamali. Okay? Pa-survey mo na. Okay, so maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Sana nakatulong sa inyo itong information na ito. At sana magkita-kita ulit tayo sa susunod. Ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!